patay na BA talagang ang Bitcoin? Sa pagbaba NGBT, CNG, a los 50% mula, sa kanyang all-time high, ATH, noong 2025 na nasa humigit kumulang $126.000, pula ang takbo NGMGI merkado. Maraming investors ang natatakot at NAG uurong, kumbinsidong tapos na ang pangarap. Pero kung may itinuro man sa atin ang kasaysayan, ginagawa ang MGA milyonaryo sa pinakamatinding kawalan NG pag-asa. Ngayon, babalik tayo sa MGA pangunahing kaalaman tungkol sa kung ano NGABA talaga ang Bitcoin, susuriin ang kasalukuyang 50% na pagbagsak, at titingnan kung bakit ang 100% na pag-recover ay maaaring ilang taon lang ang layo, sa kabila NG banta NG isang huling pagbagsak. 1. Ano ang Bitcoin, BTC? Unahin natin NG malinaw. Ano NGABA talaga ang Bitcoin? Sa simple NG sabi, ito ang kauna-unahang decentralized digital currency sa mundo na hindi kinokontrol NG anumang gobyerno o central bank. Inimbento noong 2008 nanogramos misteryosong Satoshi Nakamoto, binago nito ang kahulugan NG pera. Ang pinakamalaking lakas nito ay nasa kakapusan nito. Sa kabuuan, magiging 21 milyon lamang ang Bitcoin na umiiral. Hindi tulad NG tradisyonal na pera na nababawasan ng halaga kapag NAG print pa ang central bank, ang supply NG Bitcoin ay nakakode at hindi basta-basta nadaragdagan. 2. Isang kasaysayan NG pagkasumpungin at katatagan ang paglalakbay, NG Bitcoin ay hindi kailanman naging isang tuwid na linya. Ito ay isang kasaysayan NGMGA kamanghamanghang pag-crash, na sinusundan NG mas kamanghamanghang MGA pagbawi. 2017. Ang BTC ay NAG skyrocket sa $20,000, lamang upang bumagsak NAG higit sa 80% sa susunod na taon. 2021, naabot nito ang $69,000, na sinundan NAG isang malupit na taglamig, NAG crypto. 2025, sinira nito ang hadlang na $120K, na humahantong sa amin sa kung nasaan kami NGAYON. Ang pangunahing takeaway, ang Bitcoin ay idineklara na patay, daan-daang beses, NG unit sa bawat solong oras, bumalik ito upang sirain ang MGA na karaang talaan nito. 3. Ang kasalukuyang krisis, magkano ang mas mababa, sa NGAYON, nakaupo kami sa isang 50% na diskwento mula sa tuktok. Bagamat nakakatukso na sabihing nasa ilalim na, dapat tayong maging makatotohanan. Sa pagtingin sa kasalukuyang MGA uso sa macroeconomic, mayroong isang malakas na posibilidad NG isang karagdagang 10% hanggang 20% na pagbaba habang ang merkado ay naghahanap para sa isang tiyak na lokal na ilalim. Ang huling yugto NG pagsuko na ito ay kung saan ang mahihinang MGA kamay ay nagbebenta at ang matalinong pera ay naipon. Ayon sa kasabihan, ang MGA bull market ay ipinanganak sa pessimism at lumalaki sa skepticism. Yung dagdag na 20% na pagbagsak, baka hindi ito sa kuna, baka ito pa NGA ang ultimate entry point. 4. Ang kinabukasan, ang senaryo para sa 100% rally kaya, ano ang mangyayari matapos nating maabot ang pinakamababa? Sa kasaysayan, kapag bumagsak ang Bitcoin sa pinakamababa nito, kadalasan ay nagsisimula ITONG multi-year na pagbangon na nagdudulot NG kita na 100% o higit pa. Bakit tayo optimistic para sa susunod na ilang taon? Institutional adoption, sa pagtibay NG Bitcoin ETFs, malaking institutional capital ang naghihintay sa gilid para sa mas murang entry. The halving cycle, ang mekanismong nagpapababa NG bagong supply ay patuloy na nagtutulak sa scarcity narrative. Real-world utility, mula sa corporate balance sheets hanggang sa international settlements, nagiging hindi maiwasang financial asset ang Bitcoin. Isipin mo, 3 taon mula NGAYON, at ma-realize mo na yung crash, NGAYON, ay talagang opportunity NG buhay mo. Magpapatuloy ang MGA eksperto sa pagtatalo tungkol sa presyo, NG unit gaya NG sinabi ni Satoshi Nakamoto, kung hindi mo ito pinaniniwalaan o hindi mo ito naiintindihan, wala akong oras para subukang kumbinsihin ka. Iwan ko na sa iyo ang desisyon sa iba pa. Salamat sa paglalaan NG iyong oras sa akin NGAYON. Maging matiisin, maging matalino, at magkikita tayo sa susunod na video.